Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Tila gulong-gulo pa din ang taong bayan sa likod ng biglaang pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral. Tila mas marami pa nga po ang katanungan kesa sa mga kasagutan na lumalabas. Ano nga kaya ang katotohanan? Pag-uusapan natin yan. Cabral clear footage kumakalat ngayon sa social media. Witness, hawak na ang importanteng dokumento ni Cabral. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, ipapakita ko muna sa inyo itong selfie ng driver ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang interpretasyon nyo sa selfie ng driver ni Yusek Cabral? Ano ang intensyon to justify na bago mangyari ang insidente ganito ang eksena para mahikayat ang lahat na totoo ang lumalabas na balita? Paano maniniwala at maalis ang mga katanungan ng taong bayan kung mismong sila hindi maipaliwanag ng maayos ang katotohanan? Katulad na lang nito. Ayon daw sa investigasyon ng mga awtoridad, nagpakamatay daw si Yussi Cabral na siyang taliwas naman po sa lumabas na pahayag ngayon ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pakinggan muna natin itong binahagi po ng DILG. Sabi dito, lumalabas na suicide ang dahilan ng pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highway, Jose Catalina Cabral. Ito ang inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya ngayong Lunes, December 22, base sa investigasyon sa ngayon ng mga otoridad. Ayon sa kalihim, lahat ng senyales ay suicide ang itinuturing na sanhi ng pagkamatay ng dating opisyal. Nauna nang kinumpirma ni Sec. Remulla na base sa resulta ng autopsy sa labi ni Cabral, lumalabas na blunt force trauma ang kanyang ikinamatay matapos mahulog sa isang bangin sa may Cannon Road, Tuba, Benguet noong December 18. So, 'di ba sabi po ng DILG ay malinaw daw po na nagpakamatay si Yusek Cabral. Ngayon, taliwas naman po ang naging pahayag ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sabi po dito sa UN TV News and Rescue, malakas umano ang paniniwala ng Philippine National Police na hindi aksidente ang pagkamatay ni DPWH ex-Yusek Maria Catalina Cabral. Ito ay base sa mga ebidensya ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sumaging sila po mga kababayan, hindi po magkasundo sa kung ano po ba talagang ilalabas. So ang gulo-gulo, 'di ba? Kaya yung taong bayan hilong-hilo na kung ano ba talaga yung katotohanan, 'di ba? Hindi po magkakatugma yung lumalabas. Walang unity, nakakaloka. Sa kabilang side ganto, sa kabila ganyan, 'di ba, nakakaloka. At kung inyong natatandaan, 'di ba, may dashcam video na lumabas nung nakaraan na kung saan inakuhanan umano si Yussi Cabral na nakaupo sa pinangyarihan po ng insidente na sinabi nilang yun umano si Yussi Cabral. Ngayon kasi, viral itong lumabas sa mundo ng social media, mas malinaw nakuha nung nakapink na babae, kayo na po ang bahalang humusga. So may nagsasabi na baka AI daw ito, baka edited lang daw yan. So kayo na po ang bahalang humusga dyan kung si Yussi Cabral po ba yung nakaupo na yan na nakakulay pink. Bakit kasi until now, 'di ba? Ayaw po nilang ipakita sa publiko yung lamay ni Yusek Cabral. At mahigpit daw po sa pagpapapasok ng mga dalaw, mga pinsan lang daw, mga Cabral lang daw. Parang nasa 100 katao ata yung nasa listahan, 'di ba, na ang pwedeng pumasok sa loob. Mga Cabral lang daw, kaanak lang daw, pero media wala pong nakakapasok. So ang sa akin lang, kung ayaw po nilang mapagdudahan, ipakita po nila yan for public viewing para maiwasan at matapos na din po itong mga haka-haka and syempre yung mga hearsays sa pagkawala po ni ex-Yusek Cabral. 'Di ba? Sa kanila kasi nagmumula yan para po matapos yung mga haka-haka na lumalabas ngayon sa mundo ng social media. Samantalang mahalagang dokumento naman, hawak na po ng witness. Ito yung dokumento na ayaw lumabas sa mga tiwaling
tiwali pong nakaupo sa gobyerno. Ngayon, hawak na po ng isang representative. Walang iba kundi po si Congressman Leandro Libiste. Binigay ito sa kanya noong September. Yes po. Ayon nga po dito sa balita, Libiste hawak na ang files mula kay Cabral ukol sa proponents ng DPWH budget insertions. Kinumpirma ni Batangas Representative Leandro Libiste na hawak niya ang files na naglalaman ng listahan ng mga proponent ng multi-bilyong pisong budget insertions sa Department of Public Works and Highways sa buong bansa na umano'y ibinigay sa kanya ng yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang FB post nitong linggo, sinabi ni Rep. Libiste na ibinigay sa kanya ang mga file noong September 4, 2025 matapos ang direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency. Ipinakita na rin umano niya ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure ICI at sa Office of the Ombudsman noong November. Sinabi ng mambabatas na hindi lamang mga kongresista at senador ang nasa listahan kundi pati matataas na opisyal ng ehekutibo at ilang pribadong individual. Nako. Ito po yung files na pilit pinagtatakpan para po hindi lumabas yung mga baho ng mga tiwali na politiko. So, dapat ilabas na po yan. At sana nga po ay proteksyonan itong mga empleyado ng opisina ni dating Department of Public Works and Highway Yusek Maria Catalina Cabral na maaring mayroon din umanong kopya ng listahan ng mga umano'y sangkot sa insertion ng flood control project sa bansa. And syempre, humingi na din po ng proteksyon si Batangas 1st District Rep. Leandro Libiste. Ayon nga po sa kanya, sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni dating DPWH Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang files na ito. Dagdag pa niya, nakuha ko po ang soft copy from her staff, kaya kung saang computer pinanggalingan ng files na to may kopya. Baka ang iba rin sa mga computer sa kanyang opisina ay may kopya rin. Una nang sinabi ni Libiste na binigyan umano siya ni Cabral ng kopya ng mga dokumento matapos kausapin ni DPWH Sec. Vince Dizon na ibinigay ito sa kanya noong September. So sana bigyang protection din itong si Representative Libiste, 'di ba? Kasi siya po ang may hawak ng alas na ayaw lumabas ng ibang mga tiwali po na politiko. Sino-sino nga kaya mga politiko na nasa listahan ng may malalaking insertions? Actually, okay lang naman yung insertions na yan, di ba? Kung meron naman tayong nakikita na nagawa nila, paano kung wala? Yun ang masama doon, mga kababayan. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? At kung gusto nyo pa ng mas magagandang update tungkol sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating YouTube channel para sa mga bagong balita.